Praise God. Year 2013, mga kapatid, 2013, ako po ay nag-aaral sa isang university sa lugar ng Chao, Quezon. At may isa po akong kaklase noon, hindi ko siya close, mga kapatid. Pero siya po ay nag-invite sa amin, magkakaklase, na magkaroon po doon sa aming classroom ng Bible study. So, sino pong may alam dito ng Bible study? Bible study, ibig sabihin, tuturuan po ang tao ng salita ng Diyos. So, doon sa loob ng aming classroom, may in-invite na pastor, yung aking kaklase, mga kapatid. At yung pastor namin, hindi siya nagkalawang isip na pumunta doon sa loob ng campus. At tinuruan kami ng salita ng Diyos. Ngunit mga kapatid, sa pag-aaral namin ng salita ng Panginoon, nakailang session kami, nakailang beses kami nag-aaral, ngunit ang Diyos po ay hindi pa nangusap sa akin that time. Kumbaga, hindi ko pa ma-feel ang salita ng Panginoon. Hindi ko pa nararamdaman na nangungusap ang Diyos sa akin. Kaya po nahinto yung Bible study namin sa loob ng school. Lumipas ang 2 taon, muli pong na-open yung Bible study sa loob ng aming classroom, sa aming campus. At doon na po, habang nagtuturo yung aming pastor, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ang Diyos po ay nangungusap na sa aking puso. Isang araw, after yung Bible study namin, pumunta ako doon sa stage kasi nandun yung mga klase namin. Hindi ko alam, bigla na lang pumapatak yung luha sa aking mga mata. Hindi ko maintindihan after that Bible study. Pagkatapos ko mapakinggan yung salita ng Diyos, bigla na lang may pumapatak na luha sa aking mga mata. At yun pala mga kapatid, ang Diyos pala kinakausap na ako. Na ang ibig sabihin, kailangan ko na palang magbalik loob sa Panginoon. Kailangan ko na palang sundin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Year 2015 yun, nangungusap na ang Diyos sa akin, nag-decide ako, sabi ko sa klase ko, pupunta ako sa church nyo, magsisimba ako. At doon po, nagtuloy-tuloy yung pangungusap ng Diyos sa akin. Praise God. Nagpabaptize po ako sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ dahil tinuturo ng salita ng Diyos na ang tao po ay dapat mabautismuhan sa kanyang pangalan para magkaroon ng kaligtasan. Talaga nangungusap eh, sabi sa yung puso ko, talagang natatakot siya. Kailangan ko pala to. Kailangan ko pala mag-baptize para magkaroon pala ako ng kaligtasan. Kasi hindi lang basta sumisimba ako. Kasi pag ako lang simba nun, mga kapatid, every Sunday. Kaso, talaga yung simba ko noon, wala lang. Isang oras lang, parang wala lang nangyari sa aking buhay. Praise God. Pero nung simula po na binago ako ng Panginoon, hindi ko maintindihan. Gusto ko, excited ako palagi every Sunday para magsimba, mga kapatid. Praise God. At meron po ako ng kasintahan. 3 taon po kami, mga kapatid. Ang hirap po sa akin dahil nakasanayan ko. Di ba pag nasanay tayo sa isang bagay, ang hirap nating bitawan. Amen? Ang hirap bitawan dahil yung aking kasintahan, ayaw po niya ng Bible study. Ayaw po niya na nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw niya pong magbalik loob sa Panginoon. No choice ako, mga kapatid. Sino ba ang pipiliin ko? May tatanggal mo. Wordly lang yan, di ka kakantahin. So, kailangan ko mamili, mga kapatid. Pero alam nyo, lagi sinasabi sa akin ng Panginoon, sinong pipiliin mo? Ang tao na nilikha ko lamang o ako na lumikha sa'yo? Di ba, mga kapatid? At sabi ng Panginoon sa akin, piliin mo ko. Ako ang naglikha sa'yo. Ako ang nagbigay ng buhay mo. At natatakot ako, mga kapatid, sa impyerno that time. Kasi nananaginip po ako ng end of the world. May pumapatak na mga apoy sa lupa. Talaga nananaginip ako, mga kapatid. Sabi ko, katapusan na ba ako ng mundo? Sa impyerno ba ako mapupunta? Kasi nga po, mga kapatid, nangungusap yung Panginoon sa buhay ko. Pero at sinunod ko, mga kapatid, sa pulong ng Panginoon ay ang Diyos. Nakipaghiwalay ako, mga kapatid,
sa panahon na parang gusto ng laman ko na makipagbalikan doon sa ex ko, laging pinapaalala sa akin ng Diyos. Sino pipiliin mo? Siya na hindi kayang magbigyan ng buhay na walang hanggan? O ako na may kayang magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Di ba mga kapatid? Sino pipiliin ko, yung pansamantala lamang na maaari ding mamatay at hindi ako kayang iligtas? O ang Diyos na kayang magligtas sa akin? Yan yung pangungusap lagi ng Diyos sa akin. At talagang binitawan ko yung ex ko, mga kapatid. Hallelujah. Binitawan ko siya, mga kapatid, dahil alam ko na mas mahalaga ang Diyos. Mas kailangan ko ang Diyos sa buhay ko at walang ibang magliligtas po sa akin kundi ang Diyos. Amen. Ang tao, hindi ko na tayo kayang ligtas. Kahit magkaano mo yung kamahal, kahit pa ibuwis mo ang buhay mo sa Kanya, hindi ka kayang iligtas ng tao. Si Jesus Christ lamang po ang magliligtas sa ating mga kaluluwa. Kaya dapat po natin malaman, mga kapatid, dapat tayong maniwala sa salita ng Diyos na may impyerno at may langit. At may kailangan tayong gawin, mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Praise God. So ngayon, salamat sa Panginoon. After 9 years, I am still standing here in the front of you, mga kapatid. Glory to God na patuloy naglilingkod sa Diyos. Kung noon po, naglilingkod ako sa Diyos kasi natatakot ako mapunta sa impyerno. Ngayon, naglilingkod na ako sa Diyos dahil nalaman ko na po ang layunin ng aking buhay. Nalaman ko na po yung purpose ko sa mundo ito. Ang naglilingkod ko sa aking Panginoon. Hallelujah. Hindi na po takot ang naghahari sa akin, kundi yung kagalakan, kasiyahan, at pribilehiyo na binigay ng Diyos na siya po ay mapaglingkuran. So, yun lamang po. Salamat sa Panginoon. Binago niya ako. Patuloy na binabago. At patuloy na napakabuti ng Diyos po sa aking buhay. To God be all the glory.